Naimbag amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Iba't ibang serbisyong pangkalusugan ang inilapit sa mga residente ng ilang barangay sa Baguio City sa Puro Kalusugan Health Fair na isinagawa sa Bahahan Central Gym. Layunin ng programa na masiguro na ang bawat Pilipino ay may pantay na akses sa pangangailangang medikal. May report si PIAUC Intern Alicia Faith Marshall. Para sa Hypertension Awareness Month, ang Baguio City Health Services Office ay nagkaroon ng health fair o puro kalusugan. Sa Bakaking Central Barangay Hall, May 21, 2026, maraming residente ang dumating para magabayan ng libreng health at social services. Nasa 150 na residente ang nagbenepisyo. Inialok ang iba't ibang serbisyo tulad ng PhilHealth Yakap enrollment, chest x-ray at mga pagsusuri sa kalusugan o vitals. Ang Puro Kalusugan is initiated by our Department of Health at niyakap natin yan dito sa Baguio. Ito yung bringing the health services to the smallest community, which is the Puro or the barangay. So, based on the data that we have from the health centers, malalaman namin ano ba ang mga problema ng health ng kalusugan ng mga tao dito sa purok na ito. Nagpasalamat ang mga beneficiaryo dahil sa natanggap nilang mga serbisyo. Maganda kasi nakakatulong din po sa amin, lalo pag yung mga gusto magpa-check ng mata o yung mga high blood pressure po. Makikita kung ano ang kailangan gawin po nila o gawin po namin kung ipatuloy po namin magpa-check up po lagi. Nasisiyahan ako, kami ng asawa ko, kasi meron ito para matuto sa lahat ng mga dapat gagawin para gumanda ang health. Nananatili namang bukas ang ATAB Health Center para sa mga kliyenteng nangangailangan ng karagdagang tulong. So after this, the ATAB Health Center will always be open for them. So if ever na mabigyan po sila ng gamot ngayon, tapos kailangan pa nila o hindi pa nare-resolve, magpa-check na sila sa ATAB Health Center. Bukod sa mga serbisyo pangkalusugan, nagkaroon din ng mga serbisyong panlipunan. Mayroong pamamahagi ng mga buto at punla, pagbebenta ng mga aning produkto, pati na rin ng mga legal na konsultasyon. Tungkol sa kalusugan, ang kilos, oras at kalaman ay napakahalaga. Tulad nitong event, ang Department of Health, Baguio City Health Services Office at PhilHealth ay nagatid ng malaking tulong at accessible na healthcare. Mula rito sa Bakaking Center Barangay Hall, ako po si PIAUC Intern Alicia Marshall para sa PIA News Cordillera. Nakinabang sa iba't ibang serbisyo medikal ang residente ng Barangay Pico at Balili sa La Trinidad, Benguet sa isinagawang mga health activities sa La Trinidad Municipal Gym kamakailan. Narito ang ulat ni PIAUC Intern Mark Angelo Villanueva. Pagod, puyat, stress, pero kailan nga ba talaga ang last na check-up natin? Dinala dito sa Municipal Gym ng La Trinidad, Benguet ang libreng check-up para sa mga mamamayan. Nakinabang ng iba't ibang serbisyo pangkalusugan ang mga residente sa La Trinidad. Ayon kay Dr. Genevieve Wagangdag-ay, layunin ng pagtatag ng health club na magbigay ng agarang tulong at bigyang kakayahan ang mga residente na magplano at magsagawa ng sarili nilang mga aktibidad pangkalusugan. Binigyan na rin natin sila ng free services. So from mga nabigay natin is of course to impanel them and to see the risk, yung mga risk nila sa social risk, sa kanilang mga risk factors ba kung bakit nagkakaroon sila ng mga gamot. And of course for proper counseling and some laboratories na pwede nating maibigay sa kanila. And at the same time, consultation with the doctor. This activity is a main activity of the local government unit under the Municipal Health Services Office, directly supervised by the Non-Communicable Disease Cluster. So, in partnership with other organizations like Philippine College of Occupational Medicine, Baguio Benguet Chapter, kasi sila yung kinuha nating speakers, and of course, yung mga nutritionists natin. And of course, kasama din natin mga interns ng Baguio General Hospital under the Family Medicine na nakarotate sa atin.
Kasama rin sa kaganapan ang Mobile Blood Donation Drive ng Philippine Red Cross Benguet, kung saan ang mga voluntaryo at residente ay naglaan ng dugo upang makatulong sa mga nangangailangan. So far, sa blood donation is not all about actually donating blood, but it also helping those patients who are in need, especially yung mga nasa critical scenarios po. Pwede po silang mag-avail po from Red Cross. At least na din po, nakakatulong tayo sa Red Cross na din. Sana po i-avail natin yung mga services ng dito po sa La Trinidad, or kung mayroong mga service na ganito, kasi let's take this opportunity kasi libre to eh. Ang programa ay patunay na ang pangangalaga sa kalusugan ay responsibilidad ng lahat mula sa pamahalaan hanggang sa bawat pamilya. Umaasa naman ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang ganitong programa. Ngayon, masaya at saka meron kaming napagtutunan na remedies or anong mga gamot na gagamitin namin, kung anong may libreng laboratory, tsaka ibang maintenance, libre rin na binibigyan nila, walang bayad. Kung pwede sana, magpatuloy itong programa na bagong membro na club na organization dito sa amin. At hindi lang dito, kahit sa ibang ng Pilipinas. Sana magpatuloy at magpasalamat tayo sa gobyerno natin ngayon na tumutulong sa atin. Kung nag-aalala sa kalusugan ng sarili o sa kapwa, huwag matakot na magpa-check up. Paalala ng mga eksperto na mas mainam pang malaman kung may problema at mas maagapan, kaysa sa mahuli na ang lahat. Mula rito sa La Trinidad Benguet Municipal Gym, ako si PIA-UC Intern Mark Angelo Villanueva para sa PIA News, Cordillera. Para matulungan ang mga kabataan sa pangasiwa ng kanilang emosyon at mentalidad, nagsagawa ang Baguio City Health Services Office ng Mindfulness-Based Stress Reduction Program para sa mga kabataan. Karagdagang detalye mula kay PIA-UC Intern Mark Ligaspi. Sa makabagong henerasyon kung saan kaliwat kanan ang stress at pagod ng mga kabataan, alam ba natin kung paano natin ito maiiwasan? Bilang tugon sa patuloy na nararanasang stress ng mga kabataan, naglungsad ng seminar ang Baguio Health Services Office na pinamagatang Neurozen upang magbigay kaalaman kung paano pangangalagaan ang mental health at makaiwas sa stress. Isinagawa ang naturang seminar sa mismo nilang tanggapan kung saan dumalo ang mga kabataang nagnanais matuto ng tamang paraan ng pangangalaga sa kanilang emosyon at kaisipan. Wala ng mga ibang mga options na pwede nilang gawin. So the title itself, Neuro Moves the Brain. So through understanding your brain, how the brain works, how emotions come in, how the psyche comes in, and at the same time, if you understand it, what can you do, which is the Zen. So Zen means calmness, okay, calmness or awareness. So basically that is the objective of this activity. Nigyang diin sa seminar ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mental health matapos ilabas ang huling datos na nagpapakitang dumarami ang mga kabataang nakakaranas ng mental health concerns. Ayon sa tanggapan, tumaas ang mga kaso ng death by suicide sa haning ng kabataan. Dahil dito, layon ng kanilang programa na magpalaganap ng kaalaman at awareness ukol sa mental health. Kasabay ng pagtiyak na bukas at handa ang kanilang tanggapan upang tumulong sa mga nakakaranas ng ganitong suliranin. It is really very important to increase awareness, level of awareness, lalo sa mga youth natin. Sa mental health unit, meron po tayong data na nilabas na ang pinakamataas na nagkakaroon ng mental health concerns among the youth. So, and of course, yung death by suicide, mataas din sa age group nila. So, napaka-importante yung mga ganitong activities. So, as also, to increase the awareness na meron pala silang pwedeng puntahan ng opisina, number one, may mga nakakatulong pala. And may pangatlo, meron yung safe space para sa kanila. Para sa mga kabataan, mahalaga ang mga ganitong uri ng programa ng pamahalaan upang mas mapalalim ang kaalaman at mas maihatid ang mensahe sa nakakarami. Sa pamamagitan nito, inaasahang magiging mas bukas ang kaisipan ng bawat isa sa mga suliraning may kaugnayan sa mental health
Binigyang diin na may mga libreng programang inihanda ang pamahalaan upang magbigay ng suporta at posibleng solusyon sa mga nakakaranas ng ganitong uri ng problema. Good din na nagbibigay tayo ng advocacy kasi that is one thing why mas lumalawak din ang mga spreading to different organizations din based din Talina, no? Yung attendance sheet natin, it's good to see that there are a lot of children are like youth coming from different schools, coming from different communities. It's really important kasi a lot of youth, hindi lang youth, mga bata o even matatanda, iniisip mo nila na mahal yung mga facilities, kaya instead of going to asking for help, they tend to keep it to themselves. Kaya parang it's really important na magkaroon ng mga free facilities like this. Binigyang diin ni Dr. Celia Brillantes, ang head ng Baguio City Health Services Office, ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa buhay. Masarap mabuhay, no? Especially nandito sa Baguio, masarap mabuhay dito sa Baguio. So importante na ang ang bawat bata, ang bawat youth ngayon dito sa Baguio ay mayakap nila ang kanilang buhay na masaya, no? At that they want to be a better person here in Baguio City by attending this seminar para mas maintindihan nila ang sarili nila. Maintindihan nila kung bakit ganito ang pag-iisip nila at maintindihan nila kung bakit ganun ang kanilang actions o behaviors. Sa panahon na kinakaharap natin ang mga pagsubok sa ating kamalayan, mahalagang alam natin kung paano itong maaagapan at pangangalagaan. Hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating kaisipan. Mula rito sa Baguio City Health Services Office, ako po si PIA-UC Intern Mark Legaspi para sa PIA News Cordillera. Dinala ng Benguet Provincial Health Office ang sintil ni Salud at Outreach sa Bawempenta Elementary School sa Nawal, Bukod, Benguet noong May 19. Layunin ng aktibidad na maiparating ang mga healthcare services sa liblib na lugar. Kabilang sa mga serbisyo para sa mga residente ang libreng medical consultations, laboratory, pharmacy, dental, physical therapy, eye check-up, ultrasound, VIA at ECG. Binigyang diin din sa aktibidad ang kahalagahan ng preventive healthcare at community wellness, partikular sa mga bata, nakakatanda at mga pamilya sa mga liblib na lugar. Ang sintil ni Salud at Outreach o dating Barangay Medical Dental Mission ay nakaaabot na sa 3 barangay sa lalawigan. Inilunsad at ipinsakamay ng JCI Manila ang Project Fresh to last sa Federation of Benguet Farmers Cooperative sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet, kamakailan. Ang drying facility na nasa Farmer Center sa Pugis, La Trinidad ay inaasahang makatutulong sa pagprogreso ng mga sobrang gulay para mapahaba ang kanilang shelf life at mabawasan ang lugi. Ayon sa DTI Baguio Benguet, makatutulong din ito sa pagbubukas ng bagong oportunidad sa merkado at nakadaragdag sa halaga ng produktong agrikultura. Patuloy ang pagtulong ng Department of Environment and Natural Resources Cordillera at Department of Agriculture Cordillera sa mga magsasaka sa rehiyon para mabenta ang kanilang mga produktong gulay. Sa pamamagitan ng whole-of-government approach at pagtutulungan ng mga ahensya, na i-deliver sa San Miguel Foundation Incorporated ang 2.1 tons ng iba't ibang gulay noong May 15. Una ring na i-deliver sa kanila ang 1.5 tons ng gulay noong Abril 29. Dineliver din sa DNR Central Office ang 5 tonelada noong May 5 at karagdagang 5.5 tons sa susunod na linggo. Bilang suporta sa mga komunidad, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development, Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon at Department of Agriculture ang Project Bahay Kubo sa Cordillera, partikular sa Barangay Awayan Aguinaldo, Ifugao. Layunin ng Project Bahay Kubo na mabigyan ang mga partner beneficiaries ng kaalaman at kakayahan sa nursery production, seedling propagation at sustainable farming practices.
Sa pamamagitan ng Project Bahay Kubo at Project Lawa at Binhi, ay matutulungan ang komunidad na maging mas self-sufficient at hindi sila gaanong magdepende sa iba. Sa mga proyektong ito ay mabibigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga pamilya sa produksyon ng sarili nilang planting materials, mapapalakas ang produksyon ng pagkain tungo sa climate resilient farming communities. Itinaguyod ng pamahalaan ang learning continuity at digital inclusion sa pamamagitan ng Bayanihan SIM Card Project. Namahagi ng Department of Information and Communications Technology Cordillera ng Bayanihan SIM Card sa mga mag-aaral ng Otocan Elementary School at Otocan Bila National High School sa Bauco, Mountain Province, Kamakailan. Ang bawat SIM card ay makakatanggap ng 25 gig na buwanang data allocation na maaaring gamitin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, gaya ng online research, pag-access ng digital learning materials, pakikipag-usap sa mga guro, pakikibahagi sa virtual classes, at pagkumpleto ng school-related activities. Maaari ring gamitin ng mga guro ang connectivity support para sa kanilang pagtuturo. Nagpasalamat naman ang pamahalang lokal sa patuloy na suporta ng DICT at pagpapalawak ng digital connectivity para sa mga mag-aaral at guro sa bayan. Aktibong nakibahagi ang mga kabataan ng Bontoc, Sabangan at Sadanga sa Mountain Province sa Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Training na isinagawa sa Bontoc, Kamakailan. Nahasa pa ang mga kamalayan ng mga kabataang ito ukol sa mga sakuna, paghahanda at pagresponde. Si Cheryl Itiu para sa Balita. Pinalalakas ng Office of Civil Defense Cordillera ang mga kabataan partikular sa pakikibahagi nila sa disaster risk reduction and management. Katuwang ang Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon, National Youth Commission, CHED at TESDA. Isinasagawa ng OCD ang Agridam o Agent for Risk and Damage Management Project para sa mga kabataan. So yung plano natin for CB Dream Project for Youth or yung Agridam Project for Youth is para masanay na, mabigyan natin ng kakayahan, ng skills, attitude at knowledge ang mga kabataan natin bilang sila naman ang susunod na henerasyon na syempre sila yung mga future leaders natin, sila yung mga creative at mga energetic members ng ating society, ng ating community. So marapat lamang na bigyan din natin sila ng kakayahan at role at yung kanilang contribution sa ating disaster resiliency efforts ma-recognize din through this training, lalong-lalo na sa ating mga sangguniang kabataan officials, young professionals, mga youth leaders, na mga CSOs at mga NGOs. Gusto nating i-promote sa sektor ng mga kabataan na sila mismo ay may pwedeng gawin para sa disaster resiliency efforts dito sa ating Cordillera Administrative Region. I believe that these students that we have right now will be an instrument also. Like, kumbaga ito yung sinasabi kong magiging instrument of resilience din sila. A more resilient country kasi nga we are spreading the good news, which is the disaster risk reduction and management on a community level. Kamakailan ay nakibahagi sa aktibidad ang mga kabataan mula sa 3 bayan ng Mountain Province. Ang 3 araw na community-based DRRM training na mahasa pa ang kaalaman ng mga kabataan sa DRRM principles, maging ang kanilang kahandaan at pagresponde sa anumang sakuna. The activity actually focuses on educating youths about disaster risk reduction and preparedness within the community for community awareness and preparedness. This highlights the importance of awareness, preparedness, and active participation in disaster management, especially within the locality or community. I'm glad na naka-join na kay Kastoyong activity. Dahil kahit pa paano, marami akong natutunan, hindi lang about sa how we respond after disaster, but most importantly, yung mga dapat gawin before a disaster. And syempre, to my fellow youths out there, I encourage you, join any trainings of this DRRM, and I urge you na mag-participate kayo dahil malay natin ito ang magliligtas sa atin sa panahon na kailangan natin ng tulong at sarili mo lang ang
pwede mong makapitan. Sa Cordillera, puntirya ng OCD na makapagsanay ng 15 batch ng kabataan sa ilalim ng Agridam Project. Mula rito sa Mountain Province, Cherry Litio para sa PIA News Cordillera. Sumailalim sa fish processing and marketing ang mga miyembro ng isang kooperatiba sa San Juan, Abra. Bahagi ito ng paghahanda para sa kanilang panukala na Fish Consolidation and Trading Project. Magbabalita si Christian Alister Tubades. Mula sa pag-aalaga at pagbebenta ng kanilang alagang tilapia, ang Ganagan Fisher Folk Association ay nakapagpatayo na ng kanilang sariling agri-fishery and general merchandise stall sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agriculture Development Program. Paliti ko ipunan na sir ke 70 kasi sir, 70,000 ngumti asset min sir ke ag 300,000 san si kuan sir. Dakil mo nga tulong sir ta di kadwa nga nyami nga kuan beneficiary na ito low income yay ko mga kong kalagi lang pinagtalon sir di kami pin for peace pa sir di dadong mga membro dakil nga tulong sir kinyami ta siyempre may kuami matbigay pamilya mi matulungan mi pa nga kuan lang kasi kami nga ang miyembro matulungan mi pa yung pamilya mi sir dagay gastusin ti ko sir dakil nga pa nagyamang mi TV para sir dad dito yung project nga dito nga native nga libre ket para kanyami. Ang asosasyon ay patuloy na pinapaganda ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsusumikap tungo sa mas maunlad na komunidad. Mula dito sa Abra, Christian Tubadesa para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ang sustainable at forward-looking transport system sa lalawigan ng Apayao. Inilunsad ng DOST kasama ang kanilang partners ang Move Apayao Project at charging station facility sa Apayao State College, Kamakailan. Ang Move Apayao o Smart Mobility for Viable, Efficient, and Cleaner Mode of Transportation ay DOST-supported initiative katuwang ang national government agencies, local government units, academe, at private partners. Isinusulong nito ang electric mobility bilang practical at sustainable transport solution para sa bansa. Itinatag ang charging station sa counterpart support ng Apayao State College habang ang powering system na CHARM o Charging in Minutes technology ay suporta mula sa DOST. May access na sa tubig ang mga residente ng Barangay Butbut proper sa Tinglayan, Kalinga. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinasakamay ng Department of Environment and Natural Resources Cordillera ang Community Water Level 2 Waterworks Projects o Spring Development sa barangay. Pinondohan ng 2 milyong piso ang nasabing proyekto kung saan nasa mahigit 100 na kabahayan ang makikinabang. Kabilang sa pinondohan ang 31.394 cubic meter intake tank, filtration tank at main tank. Sakop din ng pondo ang pagtatatag ng pipelines at fittings, paghahakot ng materials at iba pang external works. Ang Butbut Community Integrated School ang pinakaunang may direktang access sa water supply. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano na Imbag Amalon.